A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I would like to share about the hadith and verse of the Quran with regards the innovation or bid'ah. From Surah Nasai 1578, ang sabi, wa kulli bidatin dalalatin wa kulli dalalatin finnar. And every bid'ah, innovation, bid'ah means innovation in deen or religion, is misguidance, and all misguidance is in hellfire. Astaghfirullah. Another reported by Abu Dawud and At-Tirmidhi, beware of the newly invented matters, for every such matter is a bid'ah or innovation, and it leads astray, and everything that leads astray is in hellfire. Subhanallah, astaghfirullah. Ang sabi sa Quran, walaqad dabatna fi kulli ummati rasulan an budulaha waja'tani butu'uth. So it means that we need to know, we sent to every nation's messengers to warn them, to tell them to worship Allah alone, to protect themselves from the devil and the devil's plan, and anything that earning the anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito po yung ibig sabihin. Kasi, lahat po na mga innovation or bid'ah, ito po ay nakapagliligaw sa atin. So the top of the list, association with partners with Allah, ito po ay pinaka-main na nagiging mapariwara ang isang believers. So ngayon, may isi-share ako sa inyo about sa chain letter. Kasi, isa ako talaga sa biktima. Nakailang beses na akong nakatanggap ng chain letter. Unang natanggap kong chain letter sa messenger, nagsasabing, kung mahal mo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka lahat ng mga ginagawa niyang mga sunna, kung anong estiti doon sa pinasa na chain letter, nandun na tayo, naniniwala tayo. Alhamdulillah, sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet, kasi pinadala siya ng Allah. Sabi ng Allah sa Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. We have not sent you, Muhammad, but as a messenger to mankind. So, anong resulta ngayon sa mga brothers and sisters na ginawa nilang katatawanan yung pagpasa sa chain letter? Kasi bakit? Sinabi doon, pinapaniwala nila ang mga makakatanggap sa chain letter na yon. Ang naging problema kung sino talaga ang nagturo, kung bakit sasabihin ipasa mo ito sa 25 persons, 25 people, something like that. Then, kung hindi mo ito ipasa, may pagbabanta pa. Kung hindi mo ito ipasa, may mangyari sa'yo after 2 years daw. Kasi nga, sa
ignore mo na hindi mo ipasa. Subhanallah. Ang point ko dito ay, ito po ay innovation. Kasi, hindi tinuro ng propeta na ganun eh. Oo, lahat ng sunnah, gagawin natin hanggat maaari if possible. Kasi ang sunnah kasi, gagawin natin, tayo ay may reward. Kung hindi natin gawin, wala naman tayong pananagutan. Yun po ay sunnah. Pero, lahat ng itinuro sa Quran, kung ano man ang knowledge about Quran, if possible, ay gampanan natin. Kasi yan po ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, itong chain letter na ito ay hindi naman totally kumukulo ang dugo ko, no? Hindi. Kundi, doon sa sister na nakatanggap na isa ako sa napasahan niya, I feel na nakakaawa ba siya? Kasi bakit itong nangyari? Sa pangalawang chain letter na yon, may isang ano ba yon? Isang topic ng chain letter, hindi yung about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang huling natanggap niya na ipinasa sa akin ay about sa 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalagay dito, kasi fresh pa talaga ito ang pinakalas na natanggap niya na ipinasa sa akin. Ang sabi, diretso, wala man lang kumusta ka, good morning or ano, wala. Basta diretso. Ang sabi sa chain letter na ito ay ipasa mo ha. Ganun talaga ang pagkasabi. Ipasa mo ha. Allah is giving you 900 million angels to take care of you and your family. Subhanallah. You will have good news in 10 minutes. Ang bilis ng good news, no? After na ipasa mo daw. Nagtry ako, totoo, swerte daw. Ang makabasa nito, kaya pinasahan kita. So, parang something convincing, no? Ang sinabi. Swerte daw ang makabasa nito, kaya pinasahan kita. Yun na nga ang sinabi. Ya Allah, may nagdua pa. Dua. Nag-supplicate pa siya. Ya Allah, tulungan mo kami na malutas ang aming mga problema. Bukas, andyan yung good news. Pag di mo ipinasa, oy, nagbabanta na naman ito. Bakit kaya ganun? Pag di mo ipinasa ito, parang wala kang tiwala kay Allah at darating lang ang sayo. Ano bang nangyari nito? Tapos, sabi pa, please sacrifice, huwag mong buburahin hanggat di mo maipasa sa 25 katao. Subhanallah. So, forwarded lang din. So, pasa-pasa ito. Chain letter nga eh. So, ngayon, sabi pa sa baba, don't ignore if you love Allah. Subhanallah, ginamit pa para talaga makonvince talaga ang isang tao, no? Send these 99 names to 11 Muslims. So, kung hindi ka Muslim, hindi ka pasahan nito. Your biggest problem will be solved, inshallah. So, ang tanong ngayon ganito. Kung hindi mapasa ng 25 persons doon sa taas, tapos nga nasa baba na naman, ang 99 names na ito, to 11 Muslims. So, doon siguro sa taas, 25 katao, baka hindi Muslim pod, apel, kasali. Nagbisayang, kasali ang hindi Muslim kasi 25 katao. Sa baba, 11 Muslims na lang ang sinabi. Ano nangyari dito? Ano ang klase dito? Ako concerned ako dito kasi bakit? Yung nagpasa sa akin, na misinterpret na naman niya. Ganito ang pagka-misinterpret niya. Teacher, kasi ganito po. Sabi niya, 99 daw katao ipasa, ang friend ko wala lang sa 99. Subhanallah, 99 ba?
Hindi naman siguro ang 99 names yon ang ipagpasa. Itong 99 names na sinabi sa Asma al-Husna na mga 99 names. Pero yung nagpasa sa akin, na misinterpret niya, 99 persons daw pasahan. So, wala na ako dito ngayon ang naguguluhan. So, ngayon, para hindi magulo, tapusin na natin to, na sana ay hindi, sino kaya ang gumawa nito, no? Sana hindi na talagang itigil na ito. Ang ibig kong mangyari, itigil na talaga ito kasi nakapagliligaw ito sa utak ng nakatanggap talaga nito. Kumukulo talagang ano mo nito, yung kabilang part ng utak mo. So, pinasa niya, takot pa siya kasi ang pinasahan daw niya, kuya niya or mga kapatid. Ano ba ang maitutulong nito? Kung maipasa, ang tanong dito, ikaw ba na nagpasa, malaman mo ba, alam mo ba ang mangyari after 10 minutes? At saka sigurado mo ba? Para ka na tuloy ikaw ang naglikha sa pinasahan mo eh. So, ito nga ang point ko ay, ito nga ay innovation. Ito ay gawain lamang ng syaitan. Kasi ang syaitan, 'di ba ang sabi niya, linlangin niya ang tao sa taas, sa baba, both sides, saka sa likod. 'Yun ang sabi ni Iblis. So, isa na ito sa gawain. Linlangin niya yung tao. Convincing yung sinabi. Samantala, hindi naman ito itinuturo ng propeta. So, mahaba na siguro ang nasasabi ko para matapos na. Sana po kung sino man na makarinig sa panawagan ko ba, na once na makatanggap kayo ng messages sa Messenger or sa WhatsApp or any applications na natanggap ninyo, basta katulad nito, gamitin ang pangalan ng Allah, gamitin ang pangalan ng mga propeta, para ikaw ay maniwala na ikaw ay magkaroon ng miracle after 10 minutes daw, after 1 year, after... Sino ba siya na malaman niya ang kapalaran mo? Na magsabi ng ganun. Kung maipasa mo lahat yun, or hindi, or gagawin mo or hindi, at saka sino ka ba na magsabi na malaman mo yung magiging kahihinat na ng buhay niya after 10 minutes, after 2 years, after ganun. So, wala tayong karapatan, no? Wala tayong karapatan na magsabi kasi ang kapalaran talagang nakatakda yan. Sa ayaw at sa gusto mo, kung ano ang mangyari sa'yo within seconds, within minutes, within 1 hour, within a day. So, ang tagapaglikha lang ang may alam, no? Hindi tayo maghusga, hindi tayo magsabi sa tao na gano'n at saka gagamitin natin yung pangalan pa talaga ng tagapaglikha tapos para lang mapapaniwalaan ka. Tapos marami pa kasi chain letter, dadami yan. Pag once isa ang mas pasahan mo, 11, multiply na yan, lahat na yan, makatanggap. Lahat na makatanggap na gugulo na. So, sana po, tayo po ay magkaliwanagan, no? Itigil na po ito. Kung sino man ang nakarinig, sana po wag kayo maniwala ng mga ganito. Hindi natin gawain ito, hindi iniutos ng propeta, at saka i-ignore natin to, ha? I-ignore natin. Kasi yung iba nga nasunod din. Pasa din sila lahat ng mga friend nagugulo kasi pinapasa din nila. Subhanallah. So, wala tayong dapat na pagkaabala sa mga ganitong bagay kasi hindi ito nakakatulong. Bagkus, kung ano man ang obligations na dapat nating tuparin, ang mga pinag-uutos, 5 pillars in Islam, na dapat nating tuparin ang tungkulin, yun ang pagkaabalahan natin.
So, wag itong mga bagay na ito na wala naman sa katuruan sa Islam, no? At saka kung hindi naman nakakabuti sa gawain natin, no? Wag nating susundin. So, brothers and sisters, so lalo na doon sa sister na inano ko lang, sinabihan ko kanina na wag natin itong tutuparin kasi hindi ito katuruan sa Islam. So, sana po ay maliwanag ang sinabi ko. So, tayo po ay magpakukup sa Allah na sana po ay hindi tayo malinlang sa mga bid'ah or innovation. So, ang tanging masasabi ko na lang, no, na wag tayong magpakawala sa dua, no, na tayo po ay ilayo sa mga kapahamakan, no. So, ang gagawin po natin sa araw-araw, no, na hindi tayo malinlang, tayo po ay huwag magpakawala sa ating obligasyon sa sala. So, ang Ayatul Kursi, ang 3 Qul, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. So, yun po ang mga sura na nakakatulong unang-una na hindi tayo malinlang sa mga devil. So, inshallah, sa next video ko ay ipaliwanag ko ang supplications. So, dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.